Alright, magandang araw. So, ngayon, discuss lang natin yung Axar.ai. So, ano ba yung Axar.ai? So, Axar.ai is siya yung lightweight framework for building production-ready agentic application using TypeScript or JavaScript. Kung isipin nyo yung TypeScript, so isa siyang flavor for JavaScript. Yun. And ano ba yung agentic application? So, agentic application, siya yung kung naririnig nyo ngayon yung mga AI agents, autonomous agent, so sila yon. So, itong Axar.ai, ginagamit siyang framework or bagong framework ngayon para makapag-build ng mga production-ready na autonomous AI agent. And XR AI also helps us build production-grade LLM-powered applications using TypeScript or JavaScript lang. So ano ba yung LLM applications or mismong LLM or large language model? So large language model, ito yung ah, AI agent behind ChatGPT. So they are very powerful, which is trained using large set of data. Sila yung may capability na basahin yung mga input text natin sa ChatGPT and at the same time um, mag-reply back sa atin using using series of words or any text or data na related doon sa question natin. Okay, so yun. So bale ang gagawin lang natin ngayon is magbi-build tayo ng um, um, isang Node.js script or TypeScript script. And by that, so yung script na yon, so mag-i-input lang tayo ng questions or any text. Like for example, may example dito eh. Ayun. So, may example dito, who invented the internet? So, ito yung sinupply na question dito sa script na to. And then, ang sinagot naman ng AI, which is ang gamit niya dito is ChatGPT or OpenAI GPT-40 Mini. So, ang sagot niya dito is, the internet was developed through the collaborative efforts of many individuals and yan, key figures like Vint Cerf and Bob Kahn. Okay. So, yan yung gagawin natin ngayon and pwede natin palitan tong questions na to from anything. Kung ano yung typical na questions na yan, tinatanong mo sa ChatGPT, sa Perplexity AI, something like that. Okay. So, to start, so may mga requirements lang tayo. So, yan. Number one is yung dito sa may left side, yung foundational requirement. So, dapat marunong tayo ng JavaScript and TypeScript. And yan, kung hindi pa kayo familiar sa JavaScript and TypeScript, so pwede kayo mag-search. So, search nyo lang JavaScript, JavaScript tutorial. Yan. Yan. So, check nyo lang to. Yan, madaming videos sa YouTube, kahit saan, about sa JavaScript and lalo na sa TypeScript. Yan, pwede mismo dito sa documentation ng TypeScript. Yan, check nyo lang yan. Pero, mas maganda na matuto muna kayo ng JavaScript before kayo mag-TypeScript. Pero sa exercise na to, hindi nyo kailangan i-go through yan. So, pwedeng mag-straight ahead lang tayo agad dito. Okay. So, and another requirements is nandito sa may right side, merong Node.js. So, Node.js, saan ba makikita yung Node.js? So, yan, search nyo lang, Node.js. Ito, punta lang kayo sa nodejs.org and click download. Okay. And next is VS Code. So, same thing, VS Code. So, VS Code is our code editor. So, yan. Ito yung itsura niya. And with Copilot na siya. It comes with free
pilot. So, ano ba yung Copilot? So, parang isipin mo meron kang ChatGPT while you code. Yan, nakasama. Yan. Nakikita niyo yung examples niya dyan. And at the same time is OpenAPI or OpenAI API key. So, kailangan natin to. So, bakit kailangan natin ng OpenAI API key? So, kung matatandaan nyo kanina, so, yung Axar AI is lightweight, ah, siya yung lightweight framework for building production-ready AI assistant. So, lahat ng mga heavy work, like for example, mathematical computations ng AI para masagot niya tong mga questions natin is ibabato natin sa OpenAI models or sa GPT models like yung GPT-4, GPT-3, or so on. So, yun. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan mag-train ng mga large data sets um, para makapag-run tayo ng AI applications or LLM applications. So, lahat ng mga heavy lifting na yun is ibabato na natin sa OpenAI, and at the same time, the result is ibibigay sa atin naman ng OpenAI. Okay. And last is optional lang. So, kailangan lang natin ng Git and also GitHub account. Pero optional lang to kung gusto mo lang na save yung code na nagawa natin sa GitHub. Pero yan, nonetheless, okay lang yan. So, alright. So, start na natin yung pag-build. So, yan, pwede kayong pumunta dito sa sar-ai.gitbook.io, and makikita nyo dito yung, yan, yung homepage, then may quick start dito. So, alright. So, let's go to the code na. So, open nyo lang yung editor nyo. And yan, sa akin naka-open na yung editor ko dito, and ang gagawin ko is yan, kopyahin ko lang 'tong mga code na 'to. Yan. So, sabi dito is mkdir aksar demo. Ayan. And then cd to aksar dash demo. And yan. Type ko lang yung npm init dash y. Okay. So, ayun, FYI lang pala. So, kapag nakapag-download na kayo ng Node.js, which is, saan na yung Node.js natin? Ito. So, kapag nakapag-download na kayo ng Node.js, automatic magkakaroon kayo um, ng NPM. So, hindi nyo na kailangan mag-install ng NPM dahil yun, automatic na siyang naka-install as soon as ma-install nyo yung Node.js. So, yun. And then, next is eto, kopyahin lang natin itong code na to and paste. Yan, mag-install lang yan. So, sometimes it takes 1 to 2 minutes or more para lang ma-install. Okay, good. And then next is, uh, type na natin yung npx tsc dash dash init. So, ito na yung initialization ng TypeScript natin. Okay, so everything is good na. So, created na yung TypeScript config natin. So, pwede na tayo dumiretso mag-code. So, yun, open ko lang yung Visual Studio Code ko by typing code space dot enter. Okay. So, yes, andito na ako sa code editor, and sabi dito sa Axar. So, yan, write natin yung first agent natin. So, to do that, so pwedeng um, kopyahin na lang natin to. Pero gawa muna tayo ng text-agent.ts. So, pwede natin text-agent.ts. Okay. So, lakihan natin. Ayan. So, paste lang natin yung from XR. Okay. And click save. And sabi niya dito, yan. Anong meron ba dito? So, number one, sa line 1, ini-import natin yung mga modules and packages from Axar.ai, yung mga npm packages niya, and
dito sa line 3, so in-specify natin kung anong model yung AI model yung gagamitin natin. And for now, gagamitin natin yung GPT-4 ng OpenAI, but Axar allows different kind of model. So madaming model sila na available, like for example Anthropic or Claude, kung ano man yung gusto mo. So pwede nating makita yan dito. So yan, ito yung mga models na supported ng Axar.ai. So yan, pag OpenAI, so meron silang GPT-4 to 01, may Anthropic, Google, DeepSeek, yan. Bisitahin nyo lang yan. And dito sa may system prompt, so ito yung mismong instruction natin sa agent. So dito pwede natin i-define yung character and trait ng AI. Okay. Na gusto natin kung paano siya mag-respond sa atin. So gusto ba natin, like example, gusto natin siya mag-respond in Donald Trump personality. So yun, pwede. Pwede natin siyang specify dito. And nakalagay dito, so ang prompt lang sa kanya is be concise and reply with one sentence. And pwede nga din natin i-specify dito yung kung marami tayong time para mag-prompt engineering. So, prompt engineering, ibig sabihin nun is you are supplying background or context around the AI. So, pwede mo siyang sabihin na mag-reply ka as a financial advisor or as a software engineer. So, so ikaw yung magsiset ng mind niya na magre-reply siya sa'yo with the thinking like Donald Trump, like software engineer, something like that. So, yan. For now, lagay lang muna natin na ganito, pero mamaya try natin baguhin. And then, yan. At next naman is dito sa may line number 8. So, nakalagay dito is, yan. Dito na natin ito-type yung question natin. So, who invented the internet? Your question. So, who invented the internet? So, ito yung mismong question natin. Ito yung typical na pinipaste or tinatype natin na question doon sa chat box ng ChatGPT. And yan, later on, baguhin natin yan. And lastly, i-console log natin or i-display natin sa terminal yung response ng AI. Okay, but yan, before natin ma-run yung agent natin, so kailangan muna natin ng OpenAPI or OpenAI API key. So ito yung sinasabi na natin kanina. And to do that, so kailangan nating pumunta sa dashboard ng OpenAPI. Okay. So puntahan lang natin yung openapi.com and click products, ito API login. So create lang muna kayo ng account dito sa platform.openapi and ako kasi may na-create na, kaya ang gagawin ko na lang is click ko na lang tong dashboard and then API keys. Yan. So dito sa akin madami akong mga naka-set up na API keys, pero yun, gawa lang ako ng bago for this tutorial. So, type ko lang tutorial. And yan, as is. Then, click ko lang yung create secret key. And copyhin ko lang to. So, copyhin ko lang muna to. Um, sige. Copyhin ko lang to. And lagay ko lang dito. Kailangan kong gumawa ng environment variable. So, .env. And type ko lang OpenAI/API key. And yun, paste ko lang yung key na yun and click save. Okay. So, and before yan, since meron tayong environment variable, install lang ako ng uh, .env package. So, type ko lang npmi-d.env. Okay, and yun. So, nakapag-create na ako and
Since nag-add tayo ng environment variable, kailangan nating i-import yan dito sa text agent natin. So, paano nga yun? Require.env. Yan, sige. And let's say, okay, yan na yun. Okay, sige. Yun, naalala ko lang, ito, obsolete na pala tong way na to. So, try natin i-import yung environment variables ulit. So, import config. Okay, config from .env. And then, i-initialize natin yung config. Okay. Okay. So, from here, yun. Naka-set up na yung code natin, yung mga environment variables or API keys natin, naka-set up na rin. And at the same time, so actually pwede na natin i-run yung itong agent na to. Pero yun, bigyan ko lang kayo ng idea. So, dito pala sa Open API, balik lang tayo dito. So, kailangan meron kayong credits dito. So, kapag sinabi natin credits, kailangan loadan nyo muna yung Open API account nyo. So, mura lang naman siya. So, minimum na na price niya na maloload nyo or malalagyan nyo ng balance is $5. So, yun. Enter lang muna kayo ng payment method. So, saan ba yun? Ah, settings. Sa may bandang settings, billing. Eto, yan. So, eto, pasa ako ng credit dito na $5. So, yun yung pinaka-minimum. And so far, after 2 weeks yata, so, yan. Ito pa lang yung balance ko. So, more or less 2 cents pa lang yung nababawas sa credits ko. Even though na madami na akong mga ah, applications na nagawa using their API. So, yan. Add lang kayo ng payment method. So, madaming payment method na way dito. Yan. Add nyo lang yung credit card nyo. Kung may GCash, Visa card kayo, or Paymaya, so that is acceptable. And yun. After that, so yan. Kung nagte-testing lang naman kayo muna, testing and development, so okay lang yung $5 and wag nyo muna i-enable yung auto recharge para yan. And pwede rin kayong mag-set ng mga monitors para matrack yung mga usages nyo. And yan. Ito, may limits page tayo. And sa activity page, matatrack nyo rin yung usage nyo. Yan. Bisitahin nyo lang yan. Alright. So, if okay na lahat, so na-set up na natin yung code. Next is run the agent. So, paano ba natin ma-run yung agent? So, sabi niya dito is type lang daw natin to npx ts-node sa terminal. Sige, type na natin. So, clear muna natin to. CLS. So, npx ts-node text-agent. Okay. Yan. Nag-iisip na ngayon yung AI. Okay. So, yun. Ito na yung sagot niya. So, sabi niya dito, the internet was developed by multiple individuals, by Vin and Bob, who also created the TCP/IP protocol. Alright. So, tama naman, di ba? So, sabi dito sa quick start natin, ganun din yung response ng AI. And kung mapapansin nyo, baka mag-worry kayo dito, may nakalagay, no output schema for text agent. So, okay lang yan, warning lang yan. Pero kung gusto nyong mawala yan, so warning lang kasi sa TypeScript, kailangan nating i-define or sabihin kung ano yung ina-expect natin na output ng isang function or method. And sa code natin na to, hindi natin na-define. So, kailangan natin i-define ngayon. So, add nyo lang yung at output, and then let's say string. Since text or string lang naman yung ina-expect natin. Yan, save natin yan and clear lang natin yung terminal and run lang natin ulit yung file. Okay, so yan.
directly na answer na lang yung ibibigay sa atin. Wala na yung warning kanina. Okay. So what if may gusto akong ibang question? So ano bang gusto natin baguhin yung question? So sabihin natin okay, sabihin natin what is four dimensional 4 4D na lang. What is 4D? Yan. Save natin and clear lang natin yung terminal and run lang natin yung file, yung script. Okay, so ang question natin is what is 4D? And ang response naman ng AI is 4D refers to four-dimensional, yan, something, yan. So try pa natin. So what is, sabihin natin, what's blockchain? Yan. Okay, and then run lang ulit natin yung script. And ang response niya is yan, blockchain is a decentralized digital ledger technology, something like that. Yan. So, yan. Nice. So, kung mapapansin nyo, nabanggit natin kanina na yung character uh, and trait is nasiset dito sa system prompt. So, dito sa prompt kasi sinabi natin na be concise and reply with one sentence. So, what if tanggalin natin to? So, sabihin natin reply like ano ba? Sabihin natin like Eminem. Yan. Tama ba yung spelling? So, yan. And same question. What is blockchain lang? So, tignan natin kung magbabago ba yung tone. Ayan. So, yan. Nag-iisip yung agent and yan. Yun. So, sabi niya dito, yo, listen up. Let me break it down. Blockchains. Yan. So, yan. Mapapansin nyo parang ginawa niyang rap or yan. Parang poem. Yan. So, yan. Nag-iba yung ano, yung tone niya. So, nag-add siya ng mga another series of text and more of like makakapture mo yung different emotion or delivery ng messages niya to a certain topic. So, yan. So, nag-iba yung tone niya. Sesenet natin to reply like Eminem. So, what if sabihin natin for the same question. So, okay, respond like a software engineer. So, na-expect natin dito na kung dito kay Eminem, so nag-reply siya like a rapper. Pero with the same question, what is blockchain? So, i-ask natin yung AI to respond like a software engineer. So, expect natin na medyo iba yung tone ng response niya. Okay. Boom. So, yun. Ayun, kung napansin nyo, medyo mahaba yung um, response ng software engineer na AI. So, sabi niya dito is distributed ledger. And then, yun, naging detailed siya masyado. So, nagbigay siya ng mga characteristics like decentralization, transparencies, and consensus mechanisms, which is very important na, yun, na alam ng isang engineer, software engineer. Yun. Alright, so yun lang. So, pwede niyong paglaruan tong code na to. So, pwedeng mag-type kayo like, yun nga, sabi ko nga kanina, pwede niyong i-prompt to, to respond like Trump. Yan. And then, pwede kayong mag-submit ng iba't ibang question. So, pwede niyong paglaruan to. Pwede kayong gumamit ng iba't ibang model na available for OpenAI. And yun, pwede niyong itry yung Claude, Anthropic, or yan, Gemini. Pero yun, keep in mind lang na yung ah, yung API keys nyo from OpenAI cannot be used for Claude or for Gemini or different AI models other than OpenAI. So, yun lang. Hopefully, nakuha nyo yung idea and
Madami pang iba't ibang agents na pwede tayo mabuo dito using Axar.ai. So, kung bibisitahin nyo yung kanilang, nasa na yun? Kanilang GitHub repository. So, dito sa examples nila, so marami ditong agents like for example, may personal shopper, may weather agent, bank agent, and airline workers. So, yun, explore nyo lang and kung may mga questions or clarifications kayo, kailangan nyo ng tulong, naligaw kayo. So, yun, reply lang kayo, drop lang kayo ng message or comment. Thank you.